Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 141 hanggang 145. At George YouTube channel. Kabanata 141. Inakala ni David na magiging miserable ang nalalabing bahagi ng araw pagkatapos masampal ni Carol. Ngunit medyo lumiwanag ang kanyang kalooban pagkatapos niyang pumunta sa farmhouse dahil nakakakuha din ng magandang views ang kanyang dog video. Bukod dito, nakita ng mga tao sa kapitbahayan ang video at nagpasalamat kay David dahil isa sa mga asong iyon ang talagang nakakagat ng isa sa kanilang mga anak. Ngunit hindi na nila mahanap ang asong iyon mula noon. Tinabi rin nila sa kanya na hulihin ang aso sa susunod kung maaari. Isa sa mga taong iyon ang nag-order ng pizza para kay David at sa kanyang ina. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang taga-delivery ng pizza na may dalang maraming pizza at ipinamahagi ang mga ito. Ang lalaking nagde-deliver ng pizza na ito ay si Bernard, ang parehong lalaki na dumating sa kasal. Dinala ni David si Bernard sa gilid at tinanong, "Kuya, pwede mo bang linawin ito? Paano ka makakapagtrabaho bilang tagahatid ng pizza kung isa ka ring driver na nagtatrabaho para sa pamilyang Campbell? Mahabang kwento yan. Natatakot ako na wala akong luho upang sabihin sa iyo ang kwento sa ngayon," sagot ni Bernard. "Kailangan kong gumawa ng higit pang mga paghahatid." Naglabas si David ng isang $10 na papel at sinabi, "Bigyan mo ako ng 2 minuto, at ibibigay ko ito sa iyo." Medyo nag-alinlangan si Bernard ngunit pagkatapos ay sinabi, "Oo naman. Maaari akong maglaan ng 2 minuto, kaya magtanong." Pagkatapos ay maikling sinabi sa kanya ni David kung ano ang nangyari sa araw na iyon at kung paano siya nasaktan ng kanyang sariling biyenan at pinaalis sa ari-arian. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Pakiramdam ko ay mabibigyan mo ako ng payo tulad ng ginawa mo noong huling pagkakataon." Sa bangin. Manam. Tinapik ni Bernard ng 2 beses ang balikat ni David. "Nararamdaman kita. Masasaktan ako kung sasampalin ako ng biyenan ko sa harap ng asawa ko, lalo na kung 1 linggo lang ang gagawin niya pagkatapos ng kasal, pero nagawa niya yun dahil nagkamali ka, di ba? Kaya, may magandang dahilan siya para saktan ka." Hindi ko sinasabing tama ang kanyang reaksyon, ngunit dahil nangyari na ito, dapat mong subukang kunin ang mga positibo mula dito. Kung hindi, magkakaroon ka ng lason sa iyong puso na magpapahirap sa lahat na mahalin ang iyong biyenan habang lumilipas ang panahon. Kaya, kumuha lamang ng mga positibo. Paano ako makakakuha ng mga positibo mula sa isang bagay na tulad nito? Tanong ni David na halatang frustrated. "Hindi naman ako hinalikan eh. Nasample ako." "Well, ang sampal ng taong nagmamahal sa iyo ay mas mabuti kaysa sa isang halik ng taong napupuot sa iyo," sabi ni Bernard na ikinalapit ni David sa kanyang mga labi. "Kung hindi ka mahal ng biyenan mo, hindi ka niya bibigyan ng ganoong kaalagang trabaho, di ba? Ibig sabihin, nagbibigay lang tayo ng trabaho sa mga pinaniniwalaan nating kayang gawin ito, di ba?" May sense ang sinabi ni Bernard kay David kaya tumango siya. "Ibig sabihin, kaya ko pa namang magustuhan ako ng biyenan ko, di ba? Ang pag-ibig at puot ay karaniwan sa anumang pamilya, kaya, oo, tiyak na posible ito. Sa tingin ko ang iyong biyenan ay hindi napupuot sa iyo kahit saan malapit gaya ng galit sa akin ng biyenan ko," sabi ni Bernard. "At dahil sinusubukan ko pa ring baguhin ang puso ng maraming in-laws, tiyak na magagawa mo rin ito ng hindi gaanong nahihirapan. Ganyan ka galit sa biyenan mo." Naawa si David kay Bernard. "Paano ka nakakatulog ng mapayapa, pare? Tinusubukan kong magtrabaho ng husto sa umaga, kaya napagod ako kaya pinipilit ako ng katawan kong matulog," casual na sagot ni Bernard. "Kung hindi iyon gumana, kung gayon may iba pang mga paraan, alam mo, tulad ng pag-inom at iba pa, kahit na hindi ako umiinom maliban kung medyo masaya o malungkot ako. Anyway, mahigit 2 minuto na kami nag-uusap, kaya, ingat ka," sabi ni Bernard at nagsimulang umalis. "Teka, ang pera." Tinubukan ni David na ibigay sa kanya ang $10 na papel, ngunit ngumiti si Bernard at nagmamadaling umalis sakay ng kanyang bisikleta.
Itong lalaking ito. Malaki na naman ang utang ko sa kanya. Sa parehong gabi. Tinawagan ni Sarah ang mobile ni David, ngunit hindi ito sumasagot. 5 beses niyang sinubukan, ngunit wala pa ring sumasagot. Dumating si Sarah sa kwarto ng kanyang ina. Nay, may kakaiba akong nararamdaman simula hapon. Hindi ako naghapunan. Hating gabi na, at hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Buntis ako, Mom. Gusto mo bang maranasan ko lahat ng ito ngayon? Paumanhin, mahal, ngunit alam mong mali ang kanyang ginawa, dahan-daang sabi ni Carol, pinaupo ang kanyang anak sa tabi nito. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali. Pinagkatiwalaan ko siya sa isang bagay na napakahalaga, at sinira niya ang puso ko. Iyan ay isang bagay na isang demonyo lamang ang gagawa, hindi ba? Nagulat si Sarah. Huwag mo sabihin sa akin. Sa tingin mo sinasadya niya. Nakipag-usap ako sa matandang manggagawa. At sinabi niya na sinabihan siya ni David na gumamit ng asido, sagot ni Carol, na walang kaalam-alam na nagsinungaling talaga ang matandang manggagawa dahil natatakot siyang maparusahan pa ni Carol. Yan. Hindi alam ni Sarah ang sasabihin. Hindi siya ganoong klase ng tao, sa tingin ko. Ha? Sa tingin mo naisip mo na siya pagkatapos na makasama siya ng 1 linggo. Bahagyang umiling si Carol. Kung ang pagbabasa ng mga puso ay napakasimple, hindi na sana maraming diborsyo sa mundo ngayon. Hindi mo naman siguro naiisip na hiwalayan ko siya, di ba? Nag-aalangan na tanong ni Sarah. Siyempre, hindi, pero pagkatapos niyang gumawa ng napakalaking pagkakamali, paano ko siya muling pagkatiwalaan? Tinanong ni Carol kung ano ang pinaniniwalaan niyang wastong tanong. Takawag mo na lang siyang bigyan ng work-related sayo, mungkahi ni Sarah. Dahan-dahan siyang magsisikap para mabawi ang iyong tiwala. Pero hindi tama na itago siya sa labas, Mom. Kailangan niya si David sa bahay para magawa rin ang kanyang trabaho. Gusto mo siyang iuwi? Hindi pwede. Hindi ako papayag, mariing umiling si Carol. Naniniwala ako na ang kaluluwa ng aking ina ay nakatira sa mga tile, ngunit sinunog ng bastard na iyon ang kanyang mukha ng asido. Hindi matatawaran ang ginawa niya. Ang pagpapalis lang sa kanya ay parang pagbibigay sa kanya ng pinakamababang parusa. Pero, Mama, itigil ang pag-aalala ng sobra, at matulog ka, tinapik ni Carol ang likod ng kanyang anak ng ilang oras. Ang isang magandang pagtulog sa gabi ay gumagana tulad ng magic. Ipinapangako ko sa iyo na hindi mo siya masyadong mamimiss bukas. Kumunat ang noo ni Sarah at tumayo. Karapatan mo siyang parusahan, Mom, sa ginawa niya, para segurado, pero hindi mo siya pwedeng ilayo sa pamilya ng walang hanggan. Sobrang makasarili yan. Ayokong makarinig ng kahit ano ngayon, sagot ni Carol, pinipilit na hindi menas. Bukas na tayo mag-usap, kaya matulog ka na. Kung hindi mo mababago ang iyong isip, pagkatapos ay tatanungin ko si tatay, sinabi na lumabas siya ng silid na may matigas na mukha. Napangisi si Carol. Sa pagkakaalam ko kay Albert, hindi siya makikialam sa mga affairs ko. Ikaw naman, Sarah. Titignan ko kung hanggang kailan mo hihingin ang diablo na nakatago. Kabanata 142. Sa susunod na umaga. 7 aso ang natagpo ang patay sa mga random na lugar sa kalye kung saan nakatira si Betty. At lahat ng tao sa kapitbahayan ay nagbigay ng kredito kay David kahit na hindi siya ang pumatay sa mga aso. Tinabi sa kanila ni David na hindi niya pinatay ang mga aso at tingnan ang mga kamera upang makita kung sino ang gumawa nito. Ngunit walang sino man ang talagang nagmamalasakit na gawin iyon dahil lubos silang naniniwala na iyon ang kanyang trabaho. Kamakailan lamang ay ginugulo sila ng mga aso. Kaya natuwa sila sa kanyang ginawa. At iniharap nila sa kanya ang lahat ng uri ng mga kagamitan sa hardin at gayon din ang mga organikong pataba na makakatulong sa pagpapakain sa mga halaman sa hardin. Hiniling ni David sa may-ari ng bahay kung saan namatay ang isa sa mga aso, at tiningnan niya ang kanilang CCTV footage. Tagulat niya, biglang umubo ng dugo ang aso at doon namatay sa kalsada. Dapat may nagpakain sa kanila ng lason na pagkain. Sino ang makakagawa ng ganitong kakilakilabot na bagay? Nakaramdam ng galit si David. Ang pamamaril sa mga marahas na aso sa kalye ay mas etikal kaysa sa pagkalason habang kumikilos na parang pinapakain mo sila, naisip niya.
Kung mahahanap ko lang sila, mapapatunayan ko man lang sa iba na hindi ko nilason ang mga aso. Ngayon, iniisip ng lahat na nilason ko ang mga aso. Wala sa puso ni David na lasunin ang mga aso, hindi lang dahil nag-aalaga siya ng aso, ngunit hindi lang siya ganoong uri ng tao. Masyado siyang malambot para gumawa ng ganoong katigasan ng puso. Sa kasalukuyan, nakaupo si David sa kanyang silid, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa $20 na kita na kanyang kinita mula sa $10,000 na ibinigay sa kanya ni Albert. Dahil pinaalis siya ni Carol, kailangan ba talaga niyang mag-alala sa hamon na itinakda ni Albert? Hindi, walang kinalaman ang ginawa ni Carol sa gawaing ibinigay sa akin ni Albert, determinado siyang gumawa ng kamao. Ang hamon ay parang hindi makatwiran, kailangan kong gawin ang magagawa ko. Wala akong pakialam sa itim na card, ngunit kailangan ko man lang na magustuhan ako ni Albert dahil nagsimula ang mga bagay na masama kay Carol. At, tumingin siya sa cellphone niya. May 10 missed calls mula kay Sarah. 5 beses siyang tumawag kagabi, at 5 beses pa sa umaga. Tinawagan niya ang cellphone ni Sarah. Sumagot si Sarah, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Katahimikan ang namayani sa kanila hanggang sa basagin ito ni Sarah, "Kumusta ka na?" "Okay," hindi lively ang boses ni David. "Nakita ko ang iyong pinakabagong video kagabi," sabi niya. "Hindi ka dapat makipag-away sa mga aso na ganyan. Paano kung saktan ka nila? Maaari silang magkagulo sa gabi, kaya't huwag mo nang uulitin ang gayong katangahan. Kung masasaktan ka, magsisisi ka talaga. Mag-iingat ako. Hindi. Huwag makipag-away sa mga aso para sa mga tanawin. Kung gusto mong sumikat, maaari akong kumuha ng ilang tao para makakuha ng kaunting boost para sa iyong channel. Maaari ko ring gawin ang iyong mga video sa trending section kung gusto mo," iminungkahi niya. "Ano?" Nagtaas ng boses si David. "Nagbibiro ka siguro. Kung gagawin mo ang ganoong bagay, ano ang silbi ng pagsisikap kung mailabas ang aking mga video? Naiintindihan ko ang sinasabi mo, ngunit kung minsan kahit na ang magandang nilalaman ay hindi napapansin," sagot niya. "Kaya, makakatulong talaga ang mga promo. Kung kahit na ang mga pag-promote ay hindi gaanong nadaragdagan ang iyong mga pananaw. Nangangahulugan iyon na ang iyong nilalaman ay hindi sapat na kaakit-akit, at kaya kailangan mong baguhin ang iyong sarili at lumikha ng mas mahusay na nilalaman. Gayunpaman, hindi. Ayokong makakuha ng mga views sa ganitong paraan," tutol si David. "Huwag kailanman gagawa ng ganoong bagay nang hindi sinasabi sa akin. Sige. Tapos, gusto mo magpadala ako ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin." Hindi na kailangan iyon," mabilis na sabi ni David. Paano siya kukuha ng pera sa kanyang asawa? Nabuhay na siya sa kanyang ama hanggang kamakailan lamang at ayaw niyang idagdag ang kanyang asawa sa listahan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya namili sa honeymoon. Kahit maraming beses nang bumili si Sarah, hindi niya ginawa. Sa sinabi nito, bumili pa rin si Sarah ng ilang oras para sa kanya, kahit na sinabi niya sa kanya na huwag. "Ayon sa gusto mo. See you later." 1 segundo, mabilis na sabi ni David, "Kakaiba ang pakiramdam ko, kaya hindi ko sinasagot ang mga tawag mo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ayos lang. Kung ako ang nasa lugar mo, malamang ganoon din ang ginawa ko. Salamat sa pag-unawa. Hanggang sa muli." Oo. Natapos ang tawag. Bahagyang napaawang ang labi ni Sarah. Okay naman daw siya. Nag-alala ba ako para sa wala? Kahit na tila komplikado ang mga bagay sa pagitan nila ni Aubrey, tiyak na nakapasa siya sa 7 pagsubok. Pakiramdam ko ay maaari akong magtiwala sa kanya, ngunit paano ko siya mapapauwi ng mabilis? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, may napagtanto siya, teka, malapit na ang kaarawan ni Lola. Kung mapahanga niya si Lola, tiyak na sasabihin niya kay nanay na patawarin si David. Bagamat halos magkapantay sina Carol at Albert sa pamilya Jones, magbabago ang mga bagay kung papasok si Edith sa eksena. Hindi katagal sabihin na si Edith ang dahilan kung bakit magkasama pa rin sina Carol at Albert sa kabila ng maraming ups and downs sa kanilang relasyon. Bagamat ginugol ni Edith ang kanyang oras sa paggala sa mundo sa mga araw na ito, siya pa rin ang hindi nakikitang pandikit na nagkakaisa sa pamilya.
Hindi lang sa pamilya Jones kundi pati na rin sa mga kamag-anak at kaibigan at kung ano-ano pa. Ang mga taong ayaw kay Albert o Carol ay makikipagkamay pa rin para kay Edith Jones. Ganyan ang respetong natamo ni Edith sa paglipas ng mga taon. Tinawagan ni Sarah ang mobile ng kanyang lola. "Kumusta, ang aking maliit na pay?" Masigla ang tunog ni Edith. "Hindi mo pa ako tinatawagan kahit isang beses pagkatapos magpakasal, at iniisip ko na baka nakalimutan mo na kung sino ako." "Paano kita makakalimutan, Lola?" "Bueno, nagbabago ang mga tao pagkatapos ng kasal. Hindi ko gagawin." Confident na sabi ni Sarah. "Haha, ang ilan ay mabilis na nagbabago, ngunit karamihan sa mga tao ay tumatagal ng oras. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbabago ang lahat. Ganoon din ang aking munting si Sarah." "Masasabi mo lahat ng gusto mo, pero hindi ako magbabago," paniniguro ni Sarah. "Makikita natin. Kaya, ano ang dahilan ng iyong pagtawag? Hindi ba pwedeng tawagan kita ng walang dahilan?" "Maaari mo, ngunit hindi mo ako karaniwang tatawagan sa gabing ito," sabi ni Edith. "Hindi ka madaling malinlang. 3 beses na akong nabuhay hanggat ikaw, aking munting pay." "Oo, oo. Ang dahilan kung bakit kita tinawagan ay para ipaalala sa iyo na malapit na ang iyong kaarawan, at gusto kong umuwi ka dahil gusto kong ipagdiwang ang iyong ika-80 kaarawan sa bahay. Nawalan ako ng interes sa mga kaarawan ko, pero dahil ikaw ang nagtatanong, paano ako tatanggi? Salamat, Lola. Tisiguraduhin kong ihahanda ko ang pinakamagandang cake sa mundo. Para sa iyo. Oo, aasahan ko itong bumahing. Lola." Sumirit si Sarah. "Haha, nagbibiro lang. Huwag gawing masyadong malaki ang cake, kung hindi, hindi ko maaipan ang lahat ng kandila. Isaisip ko iyon at mag-order lang ng 80 kandila. Gusto mo bang mahimatay muna ako bago mag-ihip ng kandila o ano?" "Haha, nagbibiro din ako, chill lang Lola. Nilalamig ako. Anyway, kumusta ang asawa mo? Nabubuhay ba siya sa iyong mga inaasahan?" Mukhang curious talaga si Edith. Siya. Huminto sandali si Sarah at sinabing, "Makikita mo mismo sa mismong birthday party." "Gagawin ko. See you soon." Nagpadala ng halik si Edith sa kabila. Kabanata 143. The Farmhouse. Kumakain si David ng almusal na ginawa ng katulong. "Rika, mangyaring huwag magbuhos ng ganito kalaking mantika kapag gumagawa ng omelette. Napaka-greasy nito. Pero medyo luma na yung kawali sir," mahinang reklamo niya. "Kung hindi ako magdagdag ng sapat na mantika, ang omelette ay hindi lalabas sa kawali. Bakit hindi ka na lang bumili ng bagong kawali? $20 lang yung gamit natin," sabi ni Madam, mahigit 10 taon na daw nung binili ito. "Kaya, dapat kang bumili ng isang bagay na hindi bababa sa nagkakahalaga ng higit sa $200 kung gusto mo ng isang dekalidad na produkto. Kung bibigyan mo lang ako ng pera, bibili ako ng isa para sa iyo." Masayang nakangiti si Rika dahil balak niyang bumili ng $100 at itabi ang natitirang pera para sa sarili. "Hindi ngayon. Bibigyan ng pera mamaya," sabi ni David at tumayo. "Ibigay mo sa akin ang plato, Ginoo. Ako na maghuhugas," pagpupumilit niya. "Hindi, salamat. Sanay na akong maghugas ng plato," sabi niya. "Tsaka binabayaran ka para magtrabaho lang para sa nanay ko, hindi sa akin." "Oo, pero..." Napag-iisipan ni Rika na humingi ng dagdag na sweldo dahil madalas na pumupunta si David sa bahay na ito. Dahil siya ay ikinasal sa isang mayamang pamilya, ang $1,000 na pagtaas sa sweldo ay hindi dapat na malaking deal, naisip niya. Bukod dito, ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho sa bahay na ito ay dahil si Betty ay medyo maluwag, at kaya si Rika ay maaaring magpahinga at umuwi kung kailan niya gusto. Ngayong nagsimulang manirahan dito si David, hindi na niya magagawa iyon. "Kaya ko ring hugasan ang iyong mga plato. Hindi naman ganoon kalaki ang deal." Sa huli, hindi siya pinayagan ni David na maghugas ng plato. Pagkatapos, lumabas siya sa hardin at maririnig na bumantong hininga. Ang ilang mga dumadaan ay patuloy na kumakaway ng kanilang kamay sa kanya mula sa kalye, at binati niya sila sa isang katulad ngunit mas nakalaan na paraan. "Ako ang manugang ng pamilya Jones, ngunit ang katotohanan ay wala akong pera upang bumili ng kawali.
Talagang hinihintay niyang lumipas ang buwan para makuha niya ang kanyang unang magandang kita mula sa vlog account. Ngayon, ang mga magnanakaw sa aking video sa hardin ay kumita ng halos $5,000, ngunit marami siyang bagay na gagawin sa perang iyon. Kailangan niyang bayaran si Rika ng mas malaking sahod dahil nananatili rin siya sa bahay. Dapat niyang bayaran kay Anthony ang natitirang perang inutang niya para sa pagbabayad ng sweldo ni Edith. Hindi pa rin niya binabayaran ang may-ari ng sementeryo para sa pagpapalibing niya kay Pedro. At ngayon, isang kawali ang idinagdag sa listahang iyon. Maya-maya lang, may nakita siyang pamilyar na mukha sa gate. Ito ay ang kanyang lola-in-law. Kaya napalingon siya. Edith? Lola? Anong ginagawa mo dito? Masyadong mahaba ang lola-in-law. Tawagin mo na lang akong lola, sagot ni Edith. Nakasuot pa rin siya ng mahinhin na damit at may malambot na sombrero sa kanyang ulo para matakpan ang sarili mula sa init ng araw. Walang sino man ang mag-iisip na siya ay isang trilyonaryo mula sa kanyang hitsura mag-isa. Binigyan siya ni Edith ng isang bag na puno ng prutas. Hindi ko kailangan ng mga ito, Lola, mabilis na sagot ni David. Hindi sila para sa'yo, nilampasan siya ni Edith at pumasok sa bahay. Mabilis siyang sinundan ni David sa loob. Nakilala ni Edith si Betty at nagsimulang makipag-usap sa kanya sa isang palakaibigang paraan. Ang iyong anak ay tiyak na isang disenteng tao, Betty, si Edith ay nagbigay ng kaunting papuri kay David. Hindi ko ine-expect na magbabayad siya ng sweldo, pero ginawa niya. Balita ko nang hiram pa siya ng pera sa isang tao para bayaran ako, napakasarap sa pakiramdam na sa wakas ay bahagi na siya ng pamilya Jones. Malaki ang pag-asa ko sa kanya. Masyado mo siyang pinupuri, sinubukan ni Betty na pakawalan ang mga salita niya. Wala pa rin siyang narating sa buhay. Pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, nagsisimula pa lang siyang maging maganda sa kanyang vlogging. Manam, tumingin saglit si Edith kay David. Hayaan mong bigyan kita ng kaunting payo, anak. Kung gusto mong umunlad sa kahit anong larangan, kailangan mong mag-invest hindi lang pawis at dugo kundi pera din. Ibalik ang ilan sa iyong mga kita sa iyong vlogging upang mapabuti ang kalidad. At dapat mo ring panatilihing i-refresh ang iyong sarili paminsan-minsan para hindi maging monotonous ang iyong content. Hindi mo kailangang humarap ng bagong konsepto sa bawat video. Maaari ka lamang manatili sa isang konsepto ng ilang sandali at harapin ito sa iba't ibang paraan. Karamihan sa mga matagumpay na kumpanya ay nagsimula sa isang ideya lamang. Ang kailangan mo lang ay isang magandang konsepto, isang access, o isang trunk para sa iyong vlogging channel kung saan maaari kang gumawa ng mga sanga, dahon, at prutas. Hindi ba't maraming negosyo ang pamilya Jones? Tanong ni David. Ano ang ball ng mga negosyong ito? Ngumiti si Edith. Ano sa tingin mo? Jonesware ba ito? Ang netong halaga nito ay higit sa $1 trilyong, tama ba? Hindi. Ang pamilyang Jones ay parang hardin na ngayon. Ang Jonesware ay isa lamang sa mga puno. Ang mga tao ay maaaring pumunta sa hardin at mamites ng anumang prutas na gusto nila. Ang kailangan lang nating gawin ay umarkila ng mga hardinero na mag-aalaga sa mga puno. Kaya ang mga hardinero ay gagawa ng trabaho, at ang mga may-ari ng hardin ay hindi na kailangang magtrabaho, si David ay bahagyang humanga. Oo. Ngunit kailangan mo ng pagmamay-ari ng iisa ang hardin at ang pera upang mamuhunan dito, sinabi ni Edith. Hindi lang sino man ang maaaring magkaroon ng ganoon. Oo. May mga taong ipinanganak na mayaman, ngunit ang iba ay ipinanganak na mahirap. Napaka-unfair ng mundo. Ang mga ipinanganak sa mayayamang pamilya ay may kanya-kanyang issue, mahinahong sabi ni Edith. May posibilidad silang maging mas narcissistic at makasarili kung hindi makasire sa sarili. Mas mahirap para sa kanila na bumuo ng isang pakiramdam ng sarili. Madali silang mahayla sa masamang gawi at mapunta sa depresyon. Hindi mo ba alam ang kasabihang, mas madali para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos? Si Albert ay medyo rebelde at irresponsible noong bata pa siya, ngunit nagbago siya pagkatapos mamatay ang kanyang kuya dahil sa overdose ng droga. Nanlaki ang mga mata ni David. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko alam yon. Okay lang, pinilit ni Edith na ngumiti.
Pero ay masasabi ko na medyo nagulat ako nung sinabi ni Sarah na virgin ka. Ang mga mata ni David ay lumabas sa kanyang mga saksakan. Eh ano? Naging pink ang kanyang mga pisngi laban sa kanyang kalooban. Kabanata 144. Huwag kang ang maguguluhan, casual na sabi ni Edith, sabay hagis ng mansanas kay David. Ang pagiging birhen ay hindi masama. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong kapareha at sa iyong buhay may asawa. Noong mga 13 taong gulang ako, nagsimula akong magkaroon ng makalaman na damdamin. Ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya, at nawalan ako ng virginity sa anak ng mayordoma ko na malamang ay 16 na noon. Pareho talaga kaming hindi alam kung ano ang ginagawa namin. Sumabay lang kami sa agos, hindi makontrol ang mga pagnanasa ng laman. Ang nagsimula noong araw na iyon ay nagbunga ng maraming gulo sa buhay ko, na ayaw kong pag-usapan. Sabihin na lang natin na ang premarital sex ay nagpapahirap sa mga bagay pagkatapos ng kasal. Kaya gusto kong pagtiyagaan mo pa si Sarah. Kahit na siya ay hindi makatwiran, mangyaring tiisin siya. Kaya mo ba yan? 2 beses na tumango si David, kahit na hindi niya gusto ang katotohanan si Sarah ay nagsiwalat ng ganoong matinong impormasyon sa kanyang lola. Mas gamaan ang pakiramdam ni Edith. Si Rika, na nasa kusina, ay nakaramdam ng kakaibang pagnanasa na namumulaklak sa kanyang puso matapos marinig na si David ay isang birhen. Siya ay dalaga. Wala akong ideya. No wonder nakaramdam siya ng awkward nang hawakan ko siya. Isang lalaki na hindi nakakilala ng ibang babae. Paano kaya siya matitikman? Gusto niya talagang malaman. Samantala, sa isa sa mga villa ni Matthew, nakikipag-party siya sa mga kaibigan niya sa hindi totoong dahilan. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay naninigarilyo ng damo, sumangot ng crystal meth, at nagbaril ng heroin sa kanilang mga ugat, samantalang ang iba naman ay nakipag-crack sa magkahiwalay na silid. Nasiyahan si Aubrey sa isang mayamang pamumuhay mula sa kanyang kabataan, ngunit hindi sa ganitong lawak. Lahat ng ginagawa ng mga kaibigan ni Matthew ay ikinagulat niya. Ang ilan sa kanila ay humiling sa kanya na makisalo sa kama at manigarilyo ng damo, ngunit tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Aalis na sana siya ng villa kung hindi dahil sa pag-utos ni Matthew sa kanya na manatili. Mag-isa siyang naupo sa sopa at naghintay hanggang sa tuluyang makalabas si Matthew sa isang silid, marahil ay matapos siyang makabunggo ng 1 o 2. Nagsimula ang party sa madaling araw, at mukhang magpapatuloy ito hanggang hiteng gabi. Lumapit si Matthew at umupo sa couch, sa tabi niya. Nakikita niyang hindi komportable si Aubrey, pero nagustuhan niya ito. Marahan niyang hinawakan ang maselang baba nito. Kailangan mong makita ang magkabilang panig ng barya upang malaman na ito ay tunay na halaga, mahal. Kumunat ang noo ni Aubrey. Bakit Matthew the Bland ang tawag nila sayo? Tanong niya dahil ilang babae ang patuloy na tumatawag sa kanya ng ganoon. Wala yon. Hindi lang nila ako mapasaya, kaya daw ang mura ko, paliwanag ni Matthew sabay higop pa ng alak. Pero hindi ko sila sinisisi. Nasa akin ang kasalanan. Ginawa ko na ang lahat ng kayang gawin ng taong may pera. Nagmaneho na ako ng daan-daang sasakyan at mas marami pa akong naging girlfriend. Nilakbay ko ang mundo at uminom ng lahat ng uri ng alak at nakakita ng lahat ng uri ng relasyon. Kaya, lahat ay parang mura sa akin, alam mo, kasama mo. Nakakasakit sa pride ni Aubrey ang huling 2 salita. Iniisip niya kung kaya ba niya itong balutin sa kanyang mga daliri, ngunit tila ito ay magiging isang mas mahirap na trabaho kaysa sa inaasahan niya. Pero parang nag-e-enjoy ako kapag nagpa-party o nakikipag-sex ako, sabi ni Matthew sabay lapag ng baso ng alak kahit pakiramdam ko manhid na ang lahat. Sumandal siya sa kaliwa at ipinatong ang ulo sa kondongan niya na ikinagulat niya. Kumusta naman ang pagsisikap na malampasan ang pamilya Jones at ang pamilyang Connor? Tanong ni Aubrey. Ayaw mo bang ang pamilya Lopez ang maging pinakamayaman sa bansa? Hindi. Gusto kong ito ang pinakamayaman sa mundo. Kaya naman gusto kong pakasalan si Sarah, malinaw niyang sagot. Lihim na napangiti si Aubrey. Kung ikakasal si Matthew kay Sarah, ano ang mangyayari kay David? Kung pakakasalan mo siya, hindi ba hihingi si David ng milyon-milyong dolyar para pirmahan ang mga papeles ng diborsyo? Sigurado akong pinapirma siya ng pamilyang Jones ng mga dokumento ng prenuptial, sabi ni Matthew.
Kaya, maliban kung payag ang pamilya Jones, hindi makakakuha ng kahit $1 si David. Natuwa si Aubrey sa narinig. Nagsalin siya ng kaunting alak sa baso at sinubukan siyang painumin. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ibuhos ang alkohol sa kanyang bibig at pagkatapos ay ibuhos ang alkohol na iyon sa kanyang bibig. Sa isang normal na araw, tatanggihan sana ito ni Aubrey, ngunit ngayon, sinunod niya ito at ginawa ang hiniling nito. Matapos uminom ng alak mula sa kanyang bibig, medyo napaungol si Matthew. Manam, hindi ito kasing manhid ng inaakala ko. Hindi ako babaeng nahuhulog sa mga papuri, alam mo ba? Taka bakit ang dami mong make-up? Para sa sarili ko. Maaaring lasing ako pero hindi sa puntong hindi ako makapag-isip ng maayos. Bakit ka nagtatanong kung alam mo na ang sagot? Bakit ako nag-host ng party na ito gayong alam kong hindi ako masyadong makikinabang dito? Ang parehong dahilan, dahil wala akong mas magandang gawin ngayon, sabi ni Matthew. Ibuhos mo pa sa akin ang alak. At binuhusan pa siya ng alak sa bibig niya. Bumalik sa farmhouse. Pagkatapos makipag-usap kay Betty, umalis na si Edith. Pagod na pagod si Betty sa lahat ng pinag-uusapan, kaya mabilis siyang nakatulog. Sa hardin, nakaupo si David sa lilam, nag-iisip kung paano dadami ng mabilis ang $20. Ang isang araw ay tapos na, at wala pa rin akong ideya kung ano ang dapat kong gawin. Kung binigyan niya ako ng $2 bilyong at sinabihan ako na matalinong gugulin ang perang iyon sa loob ng isang buwan. May gagawin sana ako, ngunit ang kumita ng $10,000 mula sa $20. Ay sobra na. Kasabay ni Rika ang pagwawalis sa garden. Bakit ka naglilinis sa kalagitnaan ng araw? Tanong niya. May pasok kasi ako sa gabi sir kaya kinukumpleto ko ito ngayon kahit mainit ngayon sa labas sagot ni Rika. Naglilinis siya habang nakaharap sa kanya, sadyang ipinakita ang kanyang cleavage, sinusubukan siyang tuksuhin. Gayunpaman, hindi man lang tumitingin sa kanya si David. Nakatitig siya sa $20 na kwenta. May kailangan akong gawin, bulong niya sa sarili habang papalapit sa kanya habang nagwawalis. Kabanata 145. Nasa late 30s na si Rika, pero dahil araw-araw siyang nagtatrabaho, maganda ang kanyang pangangatawan. Tiwala siya sa kakayahan niyang akitin ang binatang ito, kaya ayaw pa niyang sumuko. Habang nagwawalis siya sa tabi niya, nagtanong siya, Sir, may abs ka ba? Wala. Casual na sumagot si David nang hindi man lang nag-iisip kung bakit siya nagtanong ng ganyan. Sa tingin ko nagsisinungaling ka, sabi niya. Hindi ako. Hayaan mo akong tignan ito, mabilis siyang humakbang papunta sa kanya at sinubukang iangat ang shirt niya. Hoy! Hindi yun inaasahan ni David. Tumalikod siya at tuluyang bumagsak mula sa bench. Buti na lang at hindi niya sinaktan ang sarili niya. I'm so sorry. Sinubukan siyang tulungan ni Rika, ngunit itinulak niya ang kamay nito at tumayo ng mag-isa. Anong problema mo? Kaway ni David sa kanya. Tapat na ang pagwawalis. Pwede ka nang umuwi. Sorry sir, inosenteng humingi ng tawad si Rika at umalis. Bihira akong mag-ehersisyo, bulong ni David sa sarili. Hindi pa naman ako mataba pero parang may abs ang mukha ko. Ano ang iniisip niya? Umiling siya. Nag-uusap tungkol sa abs. Kahit ang pagtatayo ng abs ay aabot ng 5 hanggang 6 na buwan. Kung aabutin ng 6 na buwan para makagawa ng 6 na abs, paano ako mabibigyan ni Albert ng 1 buwan lang? Hindi man ako makatulog ng 30 gabi ng diretso, sa tingin ko ay hindi ako magtagumpay. Pagdating niya para mamitis ng bayabas sa hardin, narinig niya ang isang bata mula sa bahay ng kapitbahay na nagbibigkas ng mga multiplication table. Humingi ang bata sa kanya ng bayabas. Confident ka ba sa multiplication tables, Mia? Tanong ni David. Tumango naman si Mia, ang batang may maliit na nunal sa pisngi. Siya ay 7 taon. Matanda, ngunit siya ay may hitsura ng isang maliit na tog. Alam ko ang bawat table. Mas magaling ako sa'yo. Oh! Kung sasagutin mo ang mga tanong ko, bibigyan kita ng pinakamagandang bayabas. Anong masasabi mo? Magtanong ka. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at kumpiyansa na tumayo. Sige. Ano ang 1x2? Madali. 2 na. Ano ang 2x2? 4. Hindi mo ba alam iyon? Ano ang 4x2?
Medyo nanlamig ang ekspresyon ni Mia. Mahirap na tanong nito. Hindi ko sinabing magiging madali ang mga tanong. Dahil hindi mo alam ang sagot, wala kang makukuhang bayabas. Hinuya niya ang bayabas sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tinimulan niyang lunokan ang kanyang laway at nagsimulang tawagan ang kanyang ina. Haha, sa tingin mo bibigyan kita ng bayabas kung tatawagan mo ang iyong ina. Napabulala si David. Napakawalang muwang. Gayunpaman, nang dumating ang ina ni Mia, si Rana, at magalang na humingi sa kanya ng bayabas, sa wakas ay binigyan din niya si Mia ng isa at isa para sa kanyang ina. Hindi niya siguro ito ibibigay kung hindi nagdala ng bag na puno ng prutas si Edith. Bukod dito, sina Mia at Rana ay isang cute na mag-ina. Si Rana ay isang taon na mas bata kay David, at siya ang tumulong sa kanyang kasal dahil kaklase niya ang papa ni Mia. Hindi pumayag ang kanilang mga magulang, kaya kinailangan nilang tumira ng hiwalay sa labas ng lungsod. Umaasa si David na balang araw ay tatanggapin sila ng kanilang mga pamilya, kahit na para sa kapakanan ni Mia. Pagkapasok ni Mia ay nag-aalangan na kausapin ni Rana si David, nakalimutan ni Arman na kunin ang lunchbox, at masama ang pakiramdam ko. Kung hindi ka busy, maaari mo bang dalhin ang lunchbox sa opisina ni Arman? Walang problema, pumayag naman si David dahil wala naman itong hiningi sa kanya noon. Salamat, mabilis na iniabot ni Rana ang kahon na inihanda na niya. Alam mo naman kung saan ang opisina niya, di ba? Oo. Si Arman ay nagtatrabaho bilang porter sa isang prestihiyosong hotel. Na halos 1 milya ang layo mula sa bahay sa bukid, kaya pumunta si David doon sakay ng isang bisikleta na hiniram niya sa anak ng isang kapitbahay. Nang makitang dumating si David na nakasakay sa bisikleta, tumawa ang mga gwardya sa labas ng hotel. Baka naliligaw ka, Ginoo. Hindi. Pumunta ako dito para ihatid ang lunchbox kay Arman, sabi ni David sa kanila. Isa siyang empleyado dito. Nagkatinginan sila at nagtawanan. Walang taong kilala bilang Arman na nagtatrabaho sa hotel na ito. Dapat mabilis kang umalis kasama yung two-wheeler mo. Alam kong dito nagtatrabaho si Arman. Nakita ko na siya sa building na ito, sinubukan ni David na pumasok pero nakaharang sila sa daanan niya. Bakit mo ito ginagawa? Isa itong business hotel, at mayroon kaming dress code. Ang bawat tao ay kailangang magsuot ng suit, isa sa mga gwardya na walang malasakit na sinabi. Kung gayon, maaari bang ihatid ng isa sa inyo itong lunchbox kay Arman? Tanong ni David. Mukha ba kaming delivery guy sa inyo? Tigaw nila sa kanya. Kung gusto mong ihatid ang kahon, pagkatapos ay bumalik at dumating na may dalang suit. Panahon. Pumunta ako dito na naglalakad mula sa 1 milya ang layo, sinubukan pa rin ni David na mga tuwiran. Paki-intindi. Pinuhat siya ng mga guard sa kanyang mga paa at dinala sa kanyang bisikleta. Kung hindi ka aalis ngayon, mapipilitin kaming tumawag ng pulis. Nagalit si David. Tumawag ng pulis para saan? Ipadala mo ako ngayon, o gagawin kong pagsisihan mo ito. Haha, tinatakot mo ba kami? Sabay silang nagtawanan. Anong biro? Tayo na at tingnan kung ano ang iyong gagawin. Kinuha ni David ang kanyang cellphone at may tinawagan. Oh, tinatawagan mo si Arman. Nagtawanan ang mga tanod. Yung lalaking shit sa pantalon niya kapag nakita niya kami. Hindi siya gagawa ng kalokohan para sa iyo. Si David, gayunpaman, ay hindi tumawag kay Arman kundi sa iba. Kamusta? Paumanhin na abalahin ka, ngunit pumunta ako sa isang hotel, at ang mga gwardya dito ay sadyang sinusubukang sunduin ako, na nagsasabing kailangan kong magsuot ng suit at kung ano ang hindi. Ano ang pangalan ng hotel? Tanong ng isang boses babae mula sa kabilang linya. Bago pa makasagot si David, inagaw ng isa sa mga gwardya ang kanyang mobile at sinabing, mga bantay kami sa legal hotel. Kung sino ka man, dapat mong sabihin sa taong ito na lumapit na nakasuot ng suit kung gusto niyang pumasok sa gusali. Legal hotel, ha? Medyo galit ang boses sa kabilang side. Kayong mga gwardya ay gagantimpalaan sa paggawa ng inyong mga trabaho ng perpekto. Natapos ang tawag. Ibinalik ng mga gwardya ang mobile kay David. Tapos na. Ano ngayon? Sino ang pupunta para sa iyo? Kahit dalhin mo ang presidente dito, dapat nakasuot din siya ng suit para makapasok sa building.
Nanatiling tahimik si David dahil hindi niya alam kung paano darating ang tulong. Gayunpaman, ilang sandali pa, isang lalaking nakasot ang nagmamadaling lumabas ng gusali at tumingin sa paligid bago tuluyang nakita si David at ang mga bantay. Lumapit siya sa kanila. Mr. Manager, mabilis na pumunta sa kanya ang mga guard. Gayunpaman, tumalon ng mataas ang manager at sinipa ang dalawa nilang mukha na nagpabalik sa kanila sa pagbagsak sa matigas na sementadong sahig. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.